nakinig ako sa'yo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Pero balik tayo sa bangag, ma'am. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Kung hindi, yung wala naman ako sinabi na pangalan. O talaga, alam nyo, may malaki bang kulungan ang Maynila para sa atin lahat? Hindi nila tayo kakayanin ikulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte, nakulong na. Humindi yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, di ba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan nyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa'yo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito walang makakakontra sa akin nito kahit saan man sa mundo. Hindi dahil galing yan sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na maglingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga butante ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan? Anong kapasidad niyan? At sino yan siya? Pangatlo, at huling problema natin, paulit-ulit, behavior, ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil ilang beses na kayo tumanggap, magkano bilihan ng boto dito? 1,000? 1,000. Grabe, 1,000 lang? Galing ang, bigas ang ano dito, palitan. Oh, ilang kilo? 5 kilo, so magkano yun? 250? Mga 1,300 total ngayon ang bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan niyo yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, taasan ninyo ang presyo ninyo. Tapos nung ito daw, itong eleksyon na ito, 2,000 to 3,000. Sabi ko, hindi niya pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga 2,000 to 3,000 daw yung bilihan ng boto doon. Kaya kulang ang hingi ninyo. 1,300 ang natatanggap ninyo. O, hindi pa lahat. Oh. Bakit
1,300. Eh, ang akap, magkano ba akap? Di ba 5,000? $3,000? Kaltas pa yun. Di ba? One for you, one for me, one for you, one for me. Alam niyo, hindi namin ginagawa yan sa Davao. Alam niyo bakit? Nawawala kasi yung respeto ng tao sa isa't isa. Sabihin ko sa inyo kung bakit mamaya nawawala yung respeto, ha? Sana ako. Sa bilihan ng boto. Yan. Ilang eleksyon na kayo tumanggap ng 1,300? Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila. Pero bakit mahirap pa rin ang ating bayan? At bakit hirap pa rin kayo bumili ng bigas? Kasi dapat, kung akap yan at galing yan sa gobyerno, tanggapin nyo, pero tanungin nyo naman yung sarili nyo. Ang nagbigay ba nito ay karapat dapat maging leader ng bayan natin? Dahil malamang ipusta ko yung isang paa ko, hindi niya pera yang binigay niya sa inyo. Pera yan ng bayan. So, tanggapin. Dahil tulong yan ng bayan. Huwag matakot kung iba ang iboto. Dahil unang-una, nakatago naman yung boto natin. At pangalawa, kung sino man yung manalo, na mayor ninyo, na vice mayor ninyo, na konsihal ninyo, na congressman ninyo, ay may obligasyon na tumulong sa taong bayan. Kaya kung sino man yung nakaupo, magbibigay pa rin yan ng tulong sa inyo. Kaya, yan ang kailangan ninyong isaisip. Hindi dahil sikat ang apelido, automatic ang boto. Hindi dahil may kapalit ang aking boto, ay ibibigay ko na. At, may isa? Check ko lang mo, nakikinig kayo? Ano yung isa? Oh, see? Hindi na nakikinig. Ha? Respeto. Nakakawala talaga ng respeto yun, ma'am, pag may palitan ng pera. Yung isa ay, wala naman nakinig sa inyo. Huwag ibenta ang boto. Huwag dahil sikat iboto. Ha? O yun nga, dahil sikat iboto. Ano isa? Oy, grabe. Ang dami-dami ninyo. Dalawa lang maalala ninyo. Ano wala pa? Ay, opo. Oo, nagpapasalamat tayo kay Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ano? Oh. Daniel, ano? Oh. Ano yung isa? Check ko lang kung nakikinig ka. Alam nyo, hindi ito totoo na kilay ko, ha? Drawing lang ito. Drawing lang ito. Kanina, sinasabihan ko yung gumagawa ng mukha ko. Sabi ko, alam mo, para akong naglalakad na kilay. Tapos sabi niya, hindi, kailangan mo yan. Kasi pupunta ka ng rally. Doon sa malayo, hindi ka makikita kung wala kang kilay. Sabi ko, ganun ba yun? Sabi niya, oo, kailangan may mata ka, may kilay ka, kasi hindi ka makikita. So yung mga walang makeup at walang kilay dyan, hindi po kayo nakikita. Hindi namin kayo nakikita.
ha, totoo yan, nangyari yan doon kanina kasi ayaw ko yung kilay. Drawing lang kasi, di ba? Ano, wala?